Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLang. At ngayon, pag-uusapan natin isang bagay na hindi natin may kakailangang problema ng ating kabisera, ang dumi ng Maynila. Ay, nako, talaga naman, lalo na sa Locon. Parang open air landfill na nga minsan eh. Pero teka, may bagong superhero daw sa bayan. Si Mayor-elect Yorme Isko Moreno Domagoso. Ha? Sabi nila, yari sila kay Yorme. Pero totoo kaya yan? Lilinisin ba talaga niya ang Maynila? O isa na namang pangako na mapupunta sa basurahan? Sa susunod na ilang mga minuto, mga kaibigan, aalamin natin ang kaysaysayan ng dumi sa Maynila. Bakit parang magnet ng basura ang Loton at kung ano ang plan ni Yorme para gawing great again ang ating lungsod. Kaya't umupa, kumuha ng kape o baka tubig para iwas sakit sa dumi at samahan mo ko sa deep dive na ito. Ha? At huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-comment ang inyong saloobin. Kung gusto nyo itong pag-usapan natin ng mas malalim, magpadala rin ng supers para suportahan ang content natin. Mga kaibigan, hindi bago ang problema ng basura sa Maynila. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, ang Maynila ay isang melting pot ng kultura. Oh, dumi. Ay, nako. Alam nyo ba, noong 1800s, ang mga kanal sa Intramuros ay parang swimming pool ng basura. Fast forward sa modernong panahon, 1980s, 1990s, naging sentro ng komersyo ang Loton. Pero kasabay nito, naging sentro rin rin ng mga tambak na basura, illegal na vendors, at aminin natin, mga aroma na hindi mo gugustuhin. Pero bakit ganito? Ang Loton na nasa gitna ng Maynila ay isang transit hub. Araw-araw, libu-libong tao ang dumadaan. Mga vendors, turista, empleyado. Ha? Pero ang sistema ng waste management parang traffic sa EDSA. Sobrang bagal at laging sira. Ha? Talagang ayon sa isang ulat mula sa MMDA noong 2023, ang Metro Manila ay gumagawa ng mahigit 12,000 na tonelada ng basura araw-araw at ang Maynila ang may pinakamalaking bahagi nito. Pero teka, hindi lang naman basura ang problema. Ang Loton ay may mga issue rin sa kanal, drainage at urban planning. Talagang kaya't hindi lang pagwawalis ang kailangan dito, kailangan ng malalim na solusyon. Ngayon, pag-usapan natin ang ating bida, si Francisco Isko Moreno Domagoso. Talagang dating aktor, dating basurero, literal Dating nagtrabaho siya bilang garbage collector ng kabataan niya. Si Yorme ay isang success story ng isang batang Maynila. Noong 2019, nanalo siya bilang mayor at naglunsad ng mga proyekto para linisin ang Maynila. Sino makakalimot sa kanyang Yorme style clean up sa Divisoria at Quiapo? Talaga namang sa loob ng ilang buwan, napansin ng marami na parang naging mas malinis ang mga kalye. Pero teka hindi naman perpekto si Yorme. Nung termino niya, may mga proyekto tulad ng bagong ospital ng Maynila na pinuna dahil daw sa mabilis na pagpapatayo at kakulangan ng pamantayan ng Department of Health. At aminin natin kahit naglinis siya noon, bumalik pa rin ang basura pagkatapos ng termino niya. Kaya ang tanong, may natutunan ba si Yorme mula sa kanyang unang termino? Ang Make Manila Great Again ay isang catchy slogan lang. So ano nga ba ang plano ni Yorme para linisin ang Maynila, lalo na ang Loton? Ayon sa kanyang mga pahayag, ang kanyang pangunahing layunin ay ibalik ang kaayusan at progreso. Kasama rito ang mas agresibong waste management programs, mas higit na ordinansa laban sa illegal na vendors, at modernisasyon ng drainage system. Sa isang post sa X, sinabi ni Yormen na lilinisin niya ang Maynila ng tapat at totoo. Pero paano niya ito gagawin? Una, plano niyang i-revive ang kanyang dating clean-up drives pero mas sistematiko. Halimbawa, sa Loton, gusto niyang maglagay ng mas maraming designated trash bins at magpapatupad ng 24/7 waste collection. Pangalawa, gusto niyang
modernize ang drainage para maiwasan ang baha na nagpapalala ng dumi. At pangatlo, ito ang controversial gusto niyang i-relocate ang mga illegal na vendors sa mas organisadong merkado. Talaga, pero teka, madali bang sabihin yan? Ang mga vendor ay kabuhayan ng maraming pamilya. Paano niya babalansihin ang kaayusan at kabuhayan? Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang Loton. Bakit nga ba ito ang pinakamaruming bahagi ng Maynila? Simple lang, sobrang siksikan. Ang Loton ay nasa puso ng Maynila, malapit sa City Hall, mga pamilihan at transport hubs. Pero dahil dito, ito rin ang sentro ng chaos. Mga jeep, bus, pedicab, vendors, turista, lahat nagkukumpulan dito. At ang resulta, basura sa bawat sulok, baradong kanal at traffic na parang pelikula ni Christopher Nolan, kakaiba at nakakalito. Critical na tanong, kaya ba talaga ni Yorme ang Loton? Ang totoo, ang kanyang unang termino ay nagpakita ng kanyang kakayahan, pero limitado rin ang tagumpay dahil sa systematic issues, corruption, kakulangan sa pondo, at kawalan ng long-term planning. Halimbawa, ang kanyang clean-up drives noon ay epektibo sa short term, pero hindi na panatili. Kaya't ang hamon kay Yorme ngayon ay hindi lang linisin, kundi gawing sustainable ang kalinisan. No? Isa pa, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga residente at vendors, hindi lang diktahan sila. Kung hindi, baka maging yari sila kay Yorme, ay maging yari si Yorme sa mga residente. Mga kaibigan, hindi lang naman si Yorme ang solusyon. Ang totoo, ang kalinisan ng Maynila ay responsibilidad natin lahat. Alam niyo ba, ayon sa isang pag-aaral, 80% ng basura sa Metro Manila ay galing sa mga sambahayan. No? Kung magtapon ka ng candy wrapper sa Loton, ikaw rin ang ambag sa dumi. Kayo't ano ang magagawa natin? Una, suportahan natin ang mga plano ni Yorme, pero panagutin din natin siya. Mag-volunteer sa mga clean-up drives, mag-segregate ng basura at iwasan magtapon kahit saan. Pangalawa, kailangan natin magtulungan sa mga vendors. Halimbawa, bakit hindi magkaroon ng vendor cooperatives na magbibigay ng alternatibong kabuhayan habang inaayos ang kalye? At pangatlo, kailangan natin maging vocal. Gamitin ang social media, mag-comment sa X at sabihin, Yorme, linisin mo na yan. Seryoso ang kalinisan ay team effort. So ano ang hinintay natin sa Maynila ni Yorme? Isang lungsod na malinis, maayos at may pagmamalaki. Pero para mangyari yan, kailangan natin ng malinaw na plano, transparency at accountability. Si Yorme ay may track record pero may mga pagkukulang din. At tanong, kaya ba niyang lampasan ang mga hamon ng 2025? Ang sagot, depende rin sa atin. Isang magandang Maynila ang posible, mga kaibigan. Isang Loton na hindi amoy landfill, isang Maynila na hindi laging baha, at isang lungsod na tunay na great again. Pero kailangan natin magtulungan. Si Yorme ang mga opisyal at kayo, mga batang Maynila. At yan, mga kaibigan, ang ating malalim na pagtalakay sa dumi ng Maynila at ang laban ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ano ang tingin ninyo? Kaya ba ni Yorme ang Loton? Baka naman kailangan natin ng mas malaking plano. I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas maraming ganitong content. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, magpadala ng supers para suportahan ang aming pagsisikap na magbigay ng delikadad na impormasyon. Bisitahin din ang ating ex na Sir Alan Burgos para sa karagdagang impormasyon. At sundan kami sa X para sa updates. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na deep dive. Mabuhay, kaibigan.